Amen. So mga kapatid, nandito tayo ngayon uli sa ating morning revival preview. So welcome. At ang schedule natin ngayon ay week 46, day 5. So babasahin ko yung mga Bible verses natin. Revelation 19:13. And he clothes me, and he is clothed with a garment deep in blood. And his name is called the Word of God. So ito ang Panginoong Jesus sa eksena ng pakikibaka o pakikipagdigma. Na sinasabi ang kanyang damit, ang kanyang garment ay nailubog sa dugo. Wow, kulay pula. Hindi kulay talaga yan. Yan ay puti na nailubog sa dugo. Nagkulay dugo. Nang ibig sabihin siya ay nasa gitna ng labanan. At muli sa ating binabanggit na ang kanyang pangalan o ang kanyang titulo sa panahon ng labanan ay ang salita ng Diyos. So yung salita ng Diyos naging titulo ni Kristo. Pag sinabi mo, sino ito? Ito ang salita ng Diyos. Ano ang kanyang pangalan? Salita ng Diyos. So ano ang kanyang ginagawa? Nagsasalita para sa Diyos. Kaya siya ang salita ng Diyos. Amen. So 15, and out of his mouth proceeds a sharp sword, that with it he might smite the nations, and he will shepherd them with an iron rod, and he treads the winepress of the fury of the wrath of God the Almighty. Amen. So mababagsik ang mga salita dito. At ang mga salita dito, hindi mga ordinaryong terminology. Kanina binabanggit na ang kanyang pangalan ay ang salita ng Diyos. Siyempre, ang salita ay nasa bibig. Pero dito binabanggit na mula sa kanyang salita ay lumalabas ang isang matalas na tabak. Yung salita na lumalabas sa bibig ng Panginoon, sa kaaway ito ay isang matalas na tabak para sila utasin. So yan yung salita ng Panginoon. So ang salita para sa atin ay isang blessing. Pero ang salita tungo sa kanyang kaaway ay isang pakikibaka, isang pakikipagdigma at isang sandata na tatapos sa kanila. Amen. That with it he might smite the nations. So gagamitin niya yung salita upang puksain ang kanyang mga kalaban. And he will shepherd them with an iron rod. So pumupuksa, nagpapastol ng isang gintong pamalo. Amen. Isang bakal na pamalo. Sorry. And he treads the winepress of the fury of the wrath of God, the Almighty. Amen. So yung labanan dito, okay, parang winepress. Alam niyo yung winepress, ito yung pigaan ng ubas. Yung mga ubas kasi, sa pagkaalam ko, pinipigayan sa pamamagitan ng paa. Tinatapaakan yung mga ubas na yan para lumabas yung katas. Kaya, yung Armageddon, tatapakan ng Panginoon yung masamang hukbo para dumanak ang kanilang dugo. Kaya parang wine press yan. Para sila mga ubas dyan na sila ay papaduguin. Lalabas ang kanilang mga katas, ang dugo. Kaya ito ay isang pagyapak ni Kristo sa pigaan ng alak. Yan ay walang iba kundi ang digmaan sa Armageddon. Amen. So today's reading na ako. Okay, so kulang pa. So sinasabi rito na sa lugar ng Armageddon, okay,
yung dugo ay aabot sa bridle ng mga kabayo, sa may pinakaleeg, sa may renda ng kabayo. Ganong karaming dugo ang idadaloy diyan. Yan ay dugo ng mga makasalanan, dugo ng masamang hukbo, dugo ng mga kabayo nila. At sobrang lawak ng pagdanak ng dugo at sobrang taas ng lalim ng dugo na babaha dyan sa lugar na yan. Talagang yan yung sinasabi natin, babaha ng dugo. Isipin ninyo, gaano kadaming dugo ang pwedeng dumanak mula sa 200 million na sundalo at 200 million na kabayo. Ganong kadami. Kaya, ibig sabihin ang taas ng pagbaha ng dugo, aabot sa renda ng kabayo. Amen. So today's reading na ako. That the Lord's name is called the Word of God means that He is the expression, the testimony, and the speaking of God. In order to know God, we need to read, study, behold, contemplate, and gaze on Christ as the Word of God. Amen. So ano ba ang ibig sabihin ng Word of God? Okay, ang Word of God, ang ibig sabihin niya ay ang kahayagan, ang patotoo, at ang pagsasalita ng Diyos. So yan yung Word of God. Ngayon, ang Biblia, okay, bilang salita ng Diyos, ang Biblia ay salita ng Diyos. Ay nagpapaliwanag, nagpapakilala, at nagpapaalam kung anong uri ng Diyos meron tayo. Kaya ang Biblia bilang salita ng Diyos ay ang kahayagan ng Diyos. Di ba? Pag binasa mo yan, makikita mo kung anong uri ng Diyos tayo. Meron tayo. Pag binasa mo ang Biblia, ihahayag niya na ang Diyos ay banal. Matuwid, pag-ibig, at liwanag. So lahat ng mga paghahayag na ito ay pagpapakilala kung anong uri ng Diyos tayo. Kaya ang Biblia ay salita ng Diyos, at sa pareho din, siya ay kahayagan ng Diyos. Na kung binasa mo siya, hinahayag niya ang Diyos, pinapakilala niya, pinapaliwanag niya. Okay, ganyan ang salita. Oo. So sa panig naman ni Kristo, na sinasabi nating salita ng Diyos, okay, kung tinignan mo naman si Kristo, kung tinignan mo naman ang kanyang gawa, kung tinignan mo naman ang kanyang mga angkin na katangian at kagalingan, makikilala mo ang Diyos, mababasa mo ang Diyos, at maihahayag ang Diyos. So yan yung ibig sabihin ng si Kristo ang salita ng Diyos. So sapagkat ito ay binanggit sa panahon ng digmaan, ito ay isang kahayagan, patotoo, at pagsasalita ng Diyos. Kaya nga sinasabi, kung gusto mong makilala ang Diyos, kailangan mong magbasa, mag-aral, kailangan panghawakan mo, at masdan mo si Kristo bilang salita ng Diyos. At siya mismo ang Diyos, siyempre. Pero mas maganda kung ano yung kanyang gawi. Yan ang ginagawa ng Diyos. Kung ano yung mga pagpapasya niya, yan ang pagpapasya ng Diyos. Nakikigera siya, nakikibaka siya, ang Diyos ay lumalaban. Humahatol siya, at ang kanyang paghatol ay ayon sa katwiran, ang Diyos ay humahatol ayon sa katwiran. Kitang-kita mo ang Diyos dito. At ang ginamit na description, siya ang salita ng Diyos. Nagsasalita. Maging sa gera, nagsasalita ang Diyos. Nagpapakilala ang Diyos. So, ganun ang ibig sabihin nito.
Na kung sinabi mo na si Kristo ang salita ng Diyos, siya ang patotoo ng Diyos. No? At kaisa niya ang Diyos. Naihahayag niya ang Diyos. At lahat ng eksena na nangyayari kung saan na-involve ang Panginoong Hesus ay pagsasalita ng Diyos. Amen. Revelation 19, as the Word of God, Christ speaks for God by executing God's judgment upon the rebellious people. Even as the Lord fights, He speaks for God and expresses God. The fighting of Christ is the speaking of the Word of God. God is righteous and sovereign. He is also a God of order, and as such, He cannot tolerate disorder and rebellion. Okay. So ano ba ang nakikita natin sa labanan na ito, sa giyera na ito? Dito makikita natin una, ang katagumpayan ng Panginoon. Ang katagumpayan ng Panginoon laban sa mga gulo, disorder, kaguluhan, at sa mga bagay ng rebellion. So ayaw niya ng gulo. Ang Diyos natin ay Diyos ng kaayusan. So itong Antikristo, ang kanyang hukbo, nagsasanhi ng malaking gulo sa mundo. Ginugulo nila ang mundo. Ayaw ng Diyos yan. Ang Diyos natin ay Diyos ng kapayapaan. Hindi siya magulong Diyos. At siya ay Diyos ng kaayusan. Kapayapaan, kaayusan. Okay? At dahil sa masamang hukbong ito, nawala ang kapayapaan, nawala ang kaayusan, ang katwiran nawala dahil sa hukbong ito. At naipapakita dito sa hukbong ito ang pagre-rebelde na hindi pinapahintulutan ng Diyos. So anong gagawin niya? Kanyang bibigyan ng wakas, wawasakin niya itong hukbong ito. At ang kanyang pagwasak sa hukbong na yan ay isang katunayan na ayaw niya ng rebellion, ayaw niya ng kaguluhan, ayaw niya ng mga bagay na nagsasanhi ng nagsasanhi ng kawalan ng katwiran. Ayaw ng Diyos natin yan. Kaya lilinisin niya yan. At ang kanyang paglinis diyan ay katulad ng salita na nagpapakilala sa Diyos ng kabanalan, Diyos ng kapayapaan, Diyos ng liwanag, Diyos ng katarungan. So sa kanyang pakikibaka, ito ay magbubunga ng pagpapakita ng katarungan, katwiran. So ano yan? Yan ay ang Diyos natin sa kanyang mga kagalingan. Kaya Word of God ang ginamit dito. Na walang iba kundi si Kristo. Amen. Amen. As Christ fights against the enemy, He will speak that God is sovereign, righteous, and orderly. He will declare that God is the God over everyone and that He does not tolerate rebellion against His authority. Hence, the warrior is the word. His fighting is the speaking of God's word. The Lord's fighting in the war at Armageddon will be a powerful speaking. Amen. So, pag pinanood mo yung labanan na yan at iyong inarok, ano ba ang meron sa labanan na ito? Alam mo kung ano makikita mo? Word of God. Okay. Sapagkat sa labanan na yan, ang Diyos ay malinaw na naihahayag. Ibig sabihin, binibigyan niya ng wakas ang mga bagay na hindi makatwiran. So ano makikita mo dyan? O di ang Diyos ay katwiran. Diba? Binibigyan niya ng wakas ang puwersa ng kadiliman. Ano makikita mo dyan? Ang Diyos ay liwanag.
Diba? At ito ay siguradong tatalunin niya. Ano yan? Ang Diyos ay tagumpay. At kanyang tatakpusin, uubusin ang mga rebelding mga nilalang na ito. So ano ang Diyos? Siya ay isang Diyos ng pagpapasako. At ito ay kabaliktaran ng rebellion. Hindi ba? Pagsasalita yan, pagpapakilala, pagpapatunay at pagpapatotoo kung anong uri ng Diyos meron tayo. Kaya ang kanyang titulo ay The Word of God. Amen. It will tell Satan, Antichrist, amen, the false prophet, okay, so, magbabasa ako. It will tell Satan, Antichrist, the false prophet, and the entire universe that God is sovereign, and that no one can rebel against Him. God is not a God of confusion. He is the sovereign God, a God of order who does not tolerate rebellion. The God of order will sweep away all rebellion. Amen. So pagkatapos ng mga labanan, wala nang rebelde. Wala nang rebelde. No? At si Satanas naman na isang rebelde, ano yan, ililigpit din yan pansamantala. Kukulong siya sa abyss ng 1,000 taon. Wala nang rebelde. Wala nang rebelde. At lalo na, bago magsimula ang pagtatatag ng bagong Jerusalem at bago bumaba ang bagong langit at bagong lupa, malinis na ang sanlibutan. At lahat ng ito ay isasagawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, ang salita ng Diyos. So siya ang pinaka-instrumento ng Diyos sa kanyang paglilinis, pagtutuos sa mga negatibong bagay na pinangungunahan ni Satanas. So ang Diyos, si Kristo, ang kanyang pamamaraan, ang salita. The Word of God is mentioned both in the Gospel and in the Revelation of John 19:13. In the Gospel of John, the Word of God speaks of redemption, light, life, and building. In the Revelation of John, the Word of God speaks not only of life and building, but also of fighting before God can have the building. Amen. So, ang word sa aklat ng John? So, ang word ay katubusan sapagkat yung seed ng buhay na sa salita. Siya ay liwanag, buhay, pagtatayo. So, yan yung word ng Diyos sa aklat ng John. Redemption siya. Pagtatayo siya. Buhay siya. So, yan yung word. Pag hinipo mo yung word, merong redemption. Pag hinipo mo siya, may buhay. Pag hinipo mo siya, merong tustos, may espiritu, yung word. At pag hinipo mo siya, hinipo mo ang Kristo na naisakatawan sa salita. At kung tinanggap mo yung salita, tinanggap mo si Kristo sa kanyang pagsasakatawan sa loob ng salita. Kaya kung nagpipreach tayo ng gospel, anong ginagamit natin? Salita. Sa pamamagitan ng salita, dinadala natin si Kristo tungo sa tao. Sabagat ang salita ay binhi ng buhay. At ang buhay ay naisakatawan sa salita. Katulad ni Kristo. Si Kristo ay ang pagsasakatawan ng salita. Di ba? Kung tayo ay nagmiministeryo ng Kristo, anong ginagamit natin? Salita. Salita. Pero anong miniministeryo natin? Si Kristo. Amen. Amen.
Tapos pagdating sa Revelation, ang salita ay nagsasalita hindi lamang ng buhay, kundi ito ay salita ng pakikibaka. Lumalaban sa pamamagitan ng salita. Before God can have the building He desires, He must first clean up His universe. In Revelation, Christ fighting is also the speaking of God as the Word of God. His fighting proclaims to the whole universe what kind of God He is. In the Gospel of John, the Word of God is for the impartation of life into us. But in Revelation, the Word of God is for fighting against the defeating God's enemy. Amen. So ang pagtatayo ng Panginoon, ang gusali ng Panginoon ay tinatayo niya, okay, pagkatapos ng paglilinis ng buong sansinukob. Napakaselan nito. So yung building hindi niya basta dadalhin. Yung kingdom hindi niya basta dadalhin. Magulo pa eh. Magulo pa. Kailangan i-sweep muna lahat ng gulo. Upang ang pagtatayo, ang kanyang gusali ay madala na dito sa ibabaw ng lupa. Sa Ebanghelyo ni John, ang salita ay ang pamamahagi ng buhay. Okay. Tungo sa atin. Subalit sa aklat ng Revelation, ang salita ay ang pakikibaka laban sa talunang kaaway. So, yun yung dalawang aspect ng paggamit sa salita. Pagbibigay ng buhay sa mga believer. Pakikibaka laban sa kanyang kaaway na walang iba kundi si Satanas. So, yan ang function ng salita. Amen. So, in Revelation 19, the Lord Jesus who comes down out of heaven appears as a general fighting a battle. He is riding on a white horse, and his name is called the Word of God. The Word of God that we speak today is the Lord Jesus. When the Lord comes, He will fight for His kingdom. Amen. So ngayon, tayo mga believer, nagsasalita naman ng salita ng Diyos. At kapag sinasalita natin ang salita ng Diyos, ito ay isang pagmiministeryo ng Kristo tungo sa mga kapatid. At blessing yan. At yan ang pinakamataas na uri ng paglilingkod. Gusto mo ba maglingkod? Gusto mo ba na yung paglilingkod mo ay mataas? Gusto mo ba yung paglilingkod mo ay tumatama sa konsepto ng ekonomiya ng Diyos? At gusto mo ba na dahil sa iyong paglilingkod, makatanggap ka ng gantimpala? So, anong gagawin mo? Magministeryo ka. I-ministeryo mo si Kristo tungo sa mga tao. Unbeliever man yan, ministeryo mo si Kristo as gospel. Mga kapatid, mga eklesiya, i-ministeryo mo si Kristo. Okay, sa pamamagitan ng salita. I-preach mo yung gospel sa pamamagitan ng salita. Ang salita ay ang paghahatid ng Kristo tungo sa mga kapatid. Naku, pag tayo ay nagsasalita, nagpipreach, nagbibigay ng mensahe, nag-share, nagpropropesya, naku, hindi nyo lang alam. No? Sa panig ng Diyos, napakalakas ng cheering. Sa panig ni Satanas, napakamalaking kahihiyan at pagkatalo at pagsupil at malaking opensiba laban sa kaaway kapag ang salita ay sinasalita. Amen. Amen. So He will fight for His kingdom. In the warfare for the kingdom of God, Christ is the Word of God, speaking for God's purpose. In His fighting against God's enemies for the kingdom,
Christ is God speaking. Amen. So, ang kanyang pakikibaka ay para sa kaharian. So, paano nangyari yon? Sapagkat kung ang mundo ay puno ng mga tiwaling bagay, puno ng mga tiwaling namumunuan, no? Katulad ni Antikristo at ng hulaang propeta, at nagtataglay ng mga masasamang hukbo. No? So, walang daan ang kaharian. Hindi siya madadala rito. Mag-iintay pa tayo. No? Subalit kung yan ay nawala na, naalis na natin, na-execute na natin, napatay na lahat ng mga yan sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, then yung kaharian ay dadating. Kaya ang ating pakikibaka ay para sa kaharian. Ibig sabihin, para madala siya, kailangan makibaka tayo, makiisa tayo sa Panginoon sa pagsugpo, sa paglipol, no, ng mga masamang hukbo na ito. Tandaan nyo, mga kapatid, kung ang Panginoon nag-iisa, general siya, salita siya ng Diyos, hindi siya lalaban mag-isa. Yan ay against sa prinsipyo. Kailangan kung lumaban siya, kasama ang hukbo. Yan ay ang hukbo ng mga mandaraig. At yan ang puwersa ng labanan na ito. Yan ang puwersa. Kaya sapagkat hindi matutuloy ang gera pag wala ito. So ito ay kailangan. Ito ang motor, ito ang puwersa ng labanan sa Armageddon. At ito rin ang magdadala ng puwersa upang si Antikristo at ang bulaang propeta, no, ay itaboy sa lake of fire. Oo, so yan ang puwersa. Kaya ang ating kooperasyon is a must. The cooperation of the overcomers is a must. Without us, there would be no war. No war. Ibig sabihin, hindi pwedeng mag-war lang, mag-isa ang Panginoon. Hindi naman siya kulang sa lakas. Wala namang kwentang yung mga kalaban niya. Pero ang Diyos natin ay Diyos ng paggawa ayon sa kanyang economy. Kailangan niya ng tao para gumawa. At sa panahon na yan, ang kailangan niya ay mga overcomer. Pag hindi overcomer, walang bahagi dyan. Kaya ang ating pakikibaka ngayon ay ang pagkukumpleto ng bilang ng mga mandaraig. Kumpletuhin natin yan. Palawakin natin. Okay, ang buhay. Tustusan natin ang buhay, mga kapatid. Alagaan natin sila. Pastulin natin siya. Buuin natin sila bilang mga mandaraig sa panahon na ito. At kung nabuo na natin yung bilang, lalo na yung living overcomer, 144,000, nabuo ang bilang. Boom! Parang ano yan. Yan ang isang malaking puwersa na magdadala sa mga first fruit tungo sa kalangitan, sa trono, para ma-rapture. Siyempre, mauuna yung mga namatay. No? At pagkatapos niyan, yung mga buhay naman. No? Pero hindi naman masyado malinaw yung sequence kung sino nauna. Pero sa aking pananaw, mas una muna yung man-child. Kasi lilinisin nila yung langit eh. Ibabagsak si Satanas at ang kanyang mga anghel. No? Bago mararapture yung first fruit para sa pagtatamasa ng Diyos. Amen. Amen. So, as the Son of God, the Lord Jesus not only spoke the Word of God, but He Himself was even called the Word. Hindi lang siya nagsasalita ng salita, kundi siya mismo ay tinatawag na salita. Amen. God spoke in His Son, and not merely through Him. Whenever the Son was, or wherever the Son was, there the Word was also. Furthermore, when the Son spoke,
God spoke in the Son speaking. Amen. So, ang pagsasalita ng Panginoon ay ang pagsasalita din ng tres unong Diyos. Ama, Anak ay nagsasalita sa Anak. Kasi yung Anak ang pagsasakatawan ng tres unong Diyos. Ng Ama, Anak at Espiritu. Ang embodiment nila. Okay, nitong triune God ay si Kristo mismo. At si Kristo naman ay Espiritu. No, at dahil siya ay Espiritu, nakaka-reach out siya sa atin. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, ang tres unong Diyos naman ay nakakagawa sa atin. Amen. So on the day of Pentecost, Christ came down as the all-inclusive Spirit upon His disciples to make them members of His body. Now, just as my whole body speaks whenever I speak, so the body of Christ speaks whenever Christ speaks as the head. Excuse me. All the members of the body can speak the word of God. So malawak na pagsasalita na ito. Ang Panginoon ay nagsasalita. Sinasalita niya ang salita ng Diyos. At ginagamit niya ang salita ng Diyos upang kanyang durugin ang kanyang kaaway. At tayo naman ay bahagi ng katawan ni Kristo. Tayo ang katawan ni Kristo. At ang ating pagsasalita bilang katawan ni Kristo ay ang pagsasalita ng Diyos. Kaya meron tayong karapatang magsalita ng salita ng Diyos. Sapagkat tayo ay bahagi ng katawan ni Kristo. So mga kapatid, ito mga sinasabi natin, binabasa natin. Ito ay mga kaganapan na magaganap sa darating, lalo na ang darating na war at Armageddon. Amen. Hindi lang natin ito sasaksihan at tatanawin. Kung ikaw ay mandaraig, andun ka sa labanan. No. Yan ay honeymoon period sa pagitan ni Kristo at ng kanyang mga mandaraig. Nagbababa mula sa sangkalangitan na kung saan doon idinaos ang kasalan ng kordero. At ang kanilang honeymoon, the war at Armageddon. Amen. Amen.